What's up guys? Welcome to my video channel. Ngayon na to is pag-usapan natin kung paano po mag-VLAN gamit itong TP-Link 5 gigabit TLST105E. So bumili ako ng ganitong switch is kasi na pag-isip-isip ko na subukan kung maganda ba talaga yung itong VLAN na sinasabi nila, na sabi nila is anti-lag, mabilis daw internet, smooth, mabilis yung portal ng Wifi natin. So nag-decide ako bumili ng switch na may VLAN. Actually may ibang router na may VLAN din, gaya ng New Wifi, pati yung iba pa, ibang brand. So nag-decide na ito na lang gamitin itong switch na TLSG105E. So kung bibili kayo ng ganito, no, i-make sure na lang na ang nabili nyo is may letter E sa dulo, kasi mayroong ganitong router na kamuka ganito rin ang kanya, so wala na siyang VLAN. So kung gusto nyo bumili na may VLAN is dapat mayroong letter E. So nag-decide ako na bumili na ganito para subukan o malaman yung mga feedback regarding sa VLAN, kung maganda ba talaga ito. And then ituturo ko rin paano siya i-set as VLAN sa TPS Wi-Fi. So ngayon ang gagawin natin is i-unpack natin ano meron dito sa box na to, ano yung kasama sa package. So buksan na natin. Okay, yung laman niya. So buksan pa natin. So, para saan ito? Okay. Ito yung laman ng ating box o TP-Link switch. So, una is meron siyang manual. English version yung manual niya. Ito yung switch. Medyo mabigat siya, no? Kumpara sa ibang switch na plastic. Gawa sa bakal, meron siyang 5 ports. So, meron siyang label din, 1, 2, 3, 4, 5. So, nakalagay rin dito yung brand niya. This is Smart Switch TP-Link. So, parang maganda yung quality. Actually, may kamahal din ito more than 1,000. Depende sa ilang port. So, nabili ko ito sa Lazada. So, gawa sa bakal, no? So, may nabili na ko sa ibang switch, gigabit switch, pero gawa sa plastic, ito gawa sa bakal. So quality talaga, no. Mahal nga siya pero quality naman yung product. So meron siyang kasama adapter for power source. Ito yung magpapandra sa switch. And then meron siyang, di ko alam na tawag dito, pero ang alam ko nito is ginalagay dito para kung ilagay nyo sa table o ano man, ayun yung idikit, no. Ilagay, parang ipatong nyo lang is para di siya maging madulas is kailangan lagyan ng ganito. So ngayon anong gagawin natin dito is i-set up natin as VLAN. So sa port 1 ang nilagay ko dito is ISP, ang ating internet service provider. Ang port 2 dito ko ilalagay yung connection sa Oris Pi 1 papunta dito. So ang 3, 4, 5 para sa ating access points. So, anong purpose ng VLAN, no? Kapag meron kayo na ganito, di na kailangan yung USB to LAN. Di na kayo gagamit ng USB to LAN kasi ito na yung magsisilbi na access point natin. Ito yung sasak. Di ba USB to LAN doon nakasasak yung access point? Ngayon hindi na, dito na isasak. Tapos, Oris Pi 1 na RJ45 niya na port is dito na isasak. So sabi nila daw pag gumamit ka doon ng ganito is maganda yung internet connection natin. So malaman natin mamaya, susubukan ko. So ituturo ko muna paano sa i-set up as VLAN. So ngayon wala siyang kasamang LAN cable. So kailangan natin isaksak sa ating computer. So gagamit tayo ng LAN cable. So sa ito isasag is 1. Ito
So, isasak ko sa aking laptop para i-set up natin as VLAN. Okay, so pupunta ko aking laptop. Okay guys, nakasaksak na ang ating switch sa ating laptop. So, anong gagawin natin ngayon is i-set up natin as VLAN itong ating switch na TP-Links TLSD105E. So, ang default IP ng ating TP-Links according sa manual is 192.168.0.1. Static IP siya. So, hindi natin mapasukan agad-agad kasi di sila magkikitaan sa computer kasi naka-static yung ating switch. So, kailangan natin baguhin yung ating IP address sa ating computer para makita ng computer yung IP ng ating switch. So, anong gagawin natin is punta tayo sa ating local network. So, ito yung sa akin, no? So, right click, open network and sharing. So, sa inyo, kung hindi nyo, sa inyo, kung iba yung sa inyo is, importante mahanap nitong change adapter settings. So, i-click natin ito. So, pag-click ng change adapter settings, ito yung makita ninyo. Tapos, ito i-right click, and then, properties. So, dito is, ang hanapin natin, itong Internet Protocol version 4. Tandaan po natin, no? Internet Protocol version 4, i-click po natin yan, and then i-click natin yung properties. So, maglalagay tayo ng IP address. So, ang default IP address ng ating switch is 192.168.0.1 according sa manual, and then nakalagay doon is kailangan palitan natin yung IP address ng ating computer. So, ilagay ko dito is 192.168.0. Hindi nakalagay doon sa manual is 2 hanggang 254 pwede. So, ilagay ko sa akin 2. And then, sa subnet kailangan 255 para yung computer pating switch is pare yung subnet mask para magkakitaan sila according sa manual ng ating switch. So, okay. Tapos, close. Ayan, punta tayo sa ating browser. So, gamit ko is Google Chrome. So, nabuksan natin ating browser. And then, i-type natin yung ating static IP o IP ng ating switch. So, 192.168.0.1. Enter. Then, sa manual, nakalagay doon ang default password na is admin. Okay. So, nagre-record siya ng bagong password sa ating switch. So, lalagyan ko siya. And then, so, hindi pwede yung password na ginagamit ko. So, ano kaya? Yun. So, nasa loob na tayo ng ating GUI ng ating switch. So, ngayon, ang gagawin natin is mag-setup na tayo sa VLAN. So, ito yung, so, hanapin natin yung VLAN. And then, hanapin natin yung 802.iq VLAN. I-click natin yan. So, dito tayo mag-setup ng ating VLAN. So, ang unang gawin natin is enable natin ating VLAN. So, apply. Okay. So, sunod is mag-set tayo ng VLAN ID. So, nandito yung pili natin ilagay ng VLAN ID. So, sa akin, unang gawin ko is maglagay ko ng 2. And then, yan tag ang port 1, ang tag. Hindi ko ma-explain ang ibig sabihin ng tag, pati tag, no? Pero, or din sa nagturo din sa akin, no? Ito lang daw gawin ko. So, ang tag, kasi dito natin yung connect, yung ISP. And then, i-tag natin yung port 2. Dito yung nakakunig, yung Oris Pi 1. Papunta sa port 2. So, nakatag siya. And then, so, port 3, port 5, wala galawin. So, apply.
Then, gagawa tayo na another VLAN ID. So, ilagay ko sa ano maganda. Ito, 22 na nasa 22. And then, i-tag ko ang port 2 kung saan is nakasaksak yung Orange Pi 1. And then, i-tag ko yung port 3, 4, and 5. Kasi siya po, ito po yung gagawin nating access points ng ating Orange Pi 1. And then, yan, port 3, 4, 5 access points. So, ang tag. So, apply. So, dito sa baba, nalagyan natin dito yung ating settings. So, ang 2, naka 1, 2, and 22. Ito yung VLAN ID natin. So, ang sunod is, punta tayo sa ating 802IQ PBID settings. So, meron tayong gagalawin dito. So, sa port 1, di natin gagalawin yan. So, ganun na yan siya. Sa port 2, so, ilagay natin yung ginawa natin kanina is VLAN ID 2. And then, apply. Susunod, yung port 3, 4, 5. Yung ginawa natin na VLAN ID na 22. Ito yung access point natin. So, nakatag doon yung Orange Pi 1 sa port 2. So, 3, 4, 5, nakatag siya. So, ilagay natin yung 22. Apply. So, dito makikita mo na yung settings na ginala natin. So, okay na siya, no? Okay, bago nating isaksak ang ating switch na TLST105E is meron tayong babaguhin sa ating PCIe window machine. So, ang aking PCIe window machine is, ang gamit ko is LPB. So, gumagana rin itong switch sa ating ADO or PSOP basta yung mga software na meron siyang features na VLAN. So, ang akin is LPB. So, bago isaksak yung switch sa aking PCIe is kailangan babaguhin ko muna yung settings doon sa LPB. So, ang gawin natin is so far no, naka-USB tulan muna yung aking PCIe. So, ngayon is papasukan ko yung GUI ng LPB, yung portal. So, connect. Hintayin po natin mag-connect. Yun, naka-connect siya. And then, punta ito sa browser. So, ito po yung address para mapasukan natin yung admin ng LPB. So, hindi natin password. Okay, nakapasok na tayo sa ating admin sa LPB, sa portal niya, so sa GUI niya. So, hanapin natin yung una is hanapin natin yung interface. I-click po natin yan. And then dito, hanapin mo yung interface. So, babaguhin natin as VLAN. Ngayon, nagawin natin VLAN. Ang default na is 15. So, yung kanina, no, ang ginawa ko is yung VLAN ID niya is yung kung saan nakakonect yung mga access points, yung port 3, 4, 5. So, nilagay ko na VLAN ID is 22. So, ilagay ko dito is 22. Para yung access point natin is ma-recognize ng LPB. So, 22 and then save. So, nabago na natin ng nakabilang setup na siya. So, doon natin pwede na natin tanggalin yung USB tulan, and then isasak po natin yung switch natin na TLST105A. So, ipapakita ko yung pagsaksak ng ating switch. So guys, sinaksak po na ating switch na VLAN. So, sa port 1, ito ang ating ISP. Ang port 2, ito yung Orange Pi 1. Ito. And then, ang port 3,
4.5 ito yung access point natin. So, isa lang po yung access point natin, double sa bituan. So, gisaksaw sa port 3. So, kanina gamit natin is USB 2 lang. So, wala na nakasaksakan niya. So, i-test natin kung gumagana ang ating bilan. So, babalik ako sa aking laptop and then i-test natin o bubuksan natin kung gumagana siya. So, nakasaksak na ating switch sa ating puso Wi-Fi. So, titignan natin kung bubuksan natin ating portal para nakakonect tayo sa ating access points. So, click ko puso Wi-Fi zone. And then, hintayin po natin makakonect. Okay, connected na siya. And then, pumunta ko sa portal kung saan mag-insert ko yun, and then enter. So ngayon na guys, no, so nakasaksak sa switch, dapat gagana siya. So wala na siya USB to lang. So enter. So guys, gumagana siya. So ibig sabihin yung ating VLAN is gumagana. So insert. So gumagana talaga siya. So wala na tayo USB to lang. Kanina, no, pinakita ko yung video na nakasaksak na sa switch. So nababasa na siya kasi na-adjust natin yung settings sa LTV. So nababasa na yung switch. I mean, gumagana yung VLAN natin. So hanggang dito na lang guys, no. So kung meron kayong additional, no, o kaya meron akong mali sinabi dito, is pwede niyo i-correct pag i-comment sa below. Especially kung meron kayo nakita na hindi tama yung pag-explain ko, is paki-correct na lang ako. Kung meron kayo naiintindihan naman, is paki-like na naman natin yung channel, and subscribe na rin. Hindi paki-share na rin yung ating video para matuto yung iba na gusto mag-VLAN. So hindi pala ako expert sa ganito, no, kaya tinuruan din ako. So hopefully guys, no, meron kayo natutunan sa video na to. So thank you for watching.